Purihin, purihin, purihin po natin ang Diyos na buhay. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Sige po, palakpak po. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Palakpak sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba sa araw na ito at sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Amen. Tayo po ba'y nagagalak na tayo po ay narito ngayong araw na ito upang sumamba sa ating Panginoong Diyos? Amen, amen. Tayo po'y tuwang-tuwa, ang ating po'y puso galak na tayo po'y nakasumpong ulit sa gawain ni Lord. Amen, amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood, Facebook, YouTube, hello po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ni Lord. Ayan. Mga sister, may mga bago po ba tayong akay? Tingin po sa ating mga katabi kung bago po sila. Bago ba? May darating? May bago po? Ayan, darating. Amen. At dahil darating pa po, tayo po ay mag-uumpisa na. Sino po ang pinagpala ni Lord? Amen. Ang mga pinagpala ni Lord, dapat proud na pinagpala sila ni Lord. Amen. Hindi lang dahil sa nandito tayo sa Hong Kong, kundi pati ang ating mga pamilya sa Pilipinas, binabantayan ni Lord. Amen po ba? Amen. Amen. At dahil dyan, lahat po ay pinagpala ni Lord. Amen. Unang magpapatotoo, Sister Rachel Rosales. Torio, kompleto na yan. Palakpakan po natin ng Diyos. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Dahil po nakabalik po uli ako ngayon dito sa Hong Kong sa loob ng 40 days na bakasyon. At sa pagbalik ko po dito, unlike po before nung bakasyon ko, napakahirap po talaga. Marami po akong pinagdaanan. Pero ngayon po, thank you Lord kasi very smooth po yung pagbalik ko dito sa Hong Kong. Wala po akong naging problema kahit po sa loob ng airport. Kaya maraming salamat po Lord. Binabalik ko lang po yung pabori at pasasalamat sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Isa pa po magpapatotoo dahil pinagpala po tayong lahat ni Lord. Amen. Ang sarap sa feeling ng pinagpala ni Lord. Ano po? Susunod na magpapatotoo ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay, Sister Nanay Rose. Nanay Rose. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Thank you, Lord. Gusto ko lang po ibalik ang taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa wakas po natuloy din ang aking pagpapablood test. Ilang beses na po ako nag-try na blood test doon sa Pilipinas. Kaya lang laging naantala dahil hindi natutuloy dahil nga pagkatapos niyan kumakain ako bago dumating yung oras. Kaya ngayon, nung kahapon, talagang binantayan ako ni nanay dahil mula alas 6 hanggang ang fasting ko, 12 o'clock ng gabi hanggang 10:30 ng umaga. Sabi ko kay nanay, yung amo ko, na kaya ko kaya dahil alas 6 pa lang naghahapunan na kami. So ngayon, sabi ni nanay, gumising na lang ako ng alas 11 ng gabi para makakain ako para hindi ako magutom. So, ang kaso, hindi po ako nagising ng 11 o'clock ng gabi para kumain. So, pinag-pray ko na lang, Lord, sabi ko na wag ako matempt na kumain. And then, kinabukasan ng umaga, sinabayan ako ni nanay ng gising. Baka makalimutan ko na naman kumain ako. At praise God po, dahil hindi na hanggang mga 11 na yata ako, hanggang matapos yung blood test ko, hindi po ako talaga kumain. Kaya natuloy po yung blood test ko kahapon at salamat sa Diyos at wala naman pong maayos naman po at binigyan pa nga ako ni amo ng pantaksi pa uwi, baka daw ako mahilo. Pero hindi po ako nahilo, salamat sa Diyos dahil nagbus pa rin ako pa uwi sa bahay at yung pamasahe ko sa taxi, binigay po sa akin ni nanay. Kaya praise the Lord. Thank you, Lord. Amen, amen. Ayon nga po sa Romans chapter 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Pagpalain ka, Sister Nanay Rose. Susunod po magpapatotoo, dahil blessed na blessed po ang Friday group, blessed na blessed po tayong lahat ng narito. Sister, naka-black po. Mali na po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai.
Wow. Wow. Patay ko yung aircon, malamig. Glory to God in the highest. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, ibinamalik ko lang lahat ng papurit pagsamba sa iyo dahil sa iyong kabutihan na ipinagkalob sa amin. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Tunay nga ma na sino man nananalig at nanampalataya sa iyo, pinagpala mo, Lord. Hindi mo binibigo. Isa ko po patotoo, yung last week na ang mahirap talaga yung anak ko na makapasa sa kanyang secondary school dahil dito po mahirap talaga maghanap ng medyo band 1. Kaya sabi nga ng teacher mahirap daw at hindi siya. Sabi ko, I believe only in miracle. So that time, wala talaga hanggang maaga pumunta kami ng school. So last day na talaga. Kaya pumunta kami, sabi ko pupunta kami ng school. Pero hindi namin nagustuhan yung school. Last day na ako nanalangin. Yung van 1, naghanap kami, nag-interview kami. 3 times interview po. At saka ang sabi ko, Lord, kalooban mo'y maganap. Ngunit, napakabuti ng Diyos, talagang ipinagkalob niya sa amin. Wala pa akong ginawa kundi umiyak na umiyak sa kwarto. At ang sabi ng anak ko, sabi niya, Mami, we need to add our prayer that God will answer. So God is good. 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of us. Sa tagal po, maraming pong biyaya dito. Alam ng asawa at anak ko na talaga nagkakaisa po kami sa panalangin palagi. Kasama ko sila kahit mahirap. Dahil ang asawa ko po hindi Katoliko yan. Dati, 2006 po, siya po ay nagbaptize ng Katolik at si Father Lim po ang kanyang ninong. Ang kanyang nagbaptize sa kanya, si Brother Rick sa Amerika ang kanyang ninong, 2006. Mahirap yung tao talaga na dalhin mo sa gawain ng Diyos na hindi talaga wala as in, hindi alam ang pangalan ng Diyos kasi Hindu sila dati. Kaya andito po nga ako ngayon magpasalamat sa harapan ng Diyos. Thank you, Lord, for answering my prayers. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you, sister, and your family po. Ayan. Ayon nga po sa Filipos chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ayan. At dahil last in our list, magpapatotoo, Sister Irene Fran. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po sa ating Yahweh El Shaddai. I'm sorry, Lord, kung hindi ako nakapalda. Gusto ko lang ibigay ang papurit pasalamat sa iyo, O Diyos, dahil sa narating po namin ng aking asawa ang 37th wedding anniversary. Ngayon pong araw na ito. Sa iyo, Lord, binabalik ko ang lahat ng papuri, O Lord God, dahil galing lang po ako sa ospital, nagpa-update po ako, kaya hindi ko po alam na maaga akong natapos, kaya heto. Thank you so much for everything, Lord. I love you, Lord. Amen. And walang naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Amen po? Amen. Amen. At dahil nga po tayo ay wala ng oras, tayo po ay tumayo na. Tumayo na po tayong lahat. Tayo na po tayong lahat at ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita na ihahatid po ng ating kapatid, Brother Rod Banyares. At sa atin naman pong pagpupuri at pagsamba, tayo naman po isasamahan ng ating our frontliner, El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa atin naman pong pambungad na panalangin, tayo naman po ipangungunahan ni Sister Rio Ocasyon. God bless. We worship you, we glorify you, God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama na El Shaddai. Sa iyo po ang papurit, pasalamat, pagsamba. Kayo po ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, una po sa lahat, patawad po sa aming mga nagawang mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, O God, sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan. Salamat po sa lahat, Panginoon, na biyayang pinagkaloob mo sa amin. Lord, tunay nga po, O Diyos, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hindi namin magagawa mo. All things are possible to you, O God. Lord, ngayong araw na ito, kami po'y nananalig.
Padala mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu. Lukuban mo ang bawat isa sa amin, ang lugar na ito, Lord God, na para hindi magambala ng kaaway sa aming pakikinig na iyong banal na salita. Lord, pagpalain mo, O God, ang iyong banal na salita na iahayag ng iyong sinugo na si Brother Rod Banyaris, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iyong salita na siyang tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, na maging gabay namin sa pagsubok, sa mga problema, na ito'y magiging magpapapatag po sa amin, sa aming pananampalataya. Lord, kami po'y nagtitiwala na ang bawat salita mo, Panginoon, ay siyang maging gabay namin, Panginoon, para kami po'y magtagumpay sa lahat, Panginoon, sa buhay na ito. Lord, ikaw pong nakakabatid, nakakaalam, Panginoon, ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Naniniwala po kami at nagtitiwala sa iyo na ipagkakaloob mo ayon sa iyong kalooban. Lord, ngayon pa lamang po, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong gawain, ang katagumpayan ng buong maghapon, katagumpayan namin ng lahat, Panginoon. At ang katagumpayan, Panginoon, ng bawat kahilingan namin, Lord God. Sa iyo po, Panginoon, binabalik namin ang papurit pasalamat. Thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mama Mary, for the intercession. Kasi binabalik, Panginoon, ang papurit pagsamba pagluwalhati. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Ilayas mo muna po yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Mga kapatid niya, ako po kayo ang taas ang ating mga kamay. Hallelujah. At sa oras pong ito, inayaan po natin na banal na Espiritu na manguna po sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba. Amen po? Amen. Hayaan po natin na ang ating puso, ang ating buhay ay kalugdan po ng Diyos at maging templo po ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos ang ating puso. Amen? Yes, Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Your glory.
para kay Awal Shaddai. Amen? Amen. Amen. Sige po mga kapatid. Kita niyo po yung mga katabi sa ibang kapatid. Kapatid. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ano pong sagot kapatid? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen! Hallelujah! Puri ang Diyos! Hallelujah! Amen? Amen. Sabi nga po sa kanyang salita po sa mga awit, 42 verse 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Kailan po? Ngayon po, amen? Nasa mga oras po ito, sama-sama tayong pupuri sa Diyos, amen? Amen. Ibigay po natin ang pinaka-the best sa papurit, pagsaya, pagsamba, kay Awal Shaddai, amen? Amen. Hallelujah! Praise God! Woo! Praise the Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito, nananabik, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Isa pa, ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito, nananabik, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mo mabisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Amen, hallelujah. Palakpak yung mga kamay sa Diyos, hallelujah. Ang nasa sumigaw, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Ako Lord. ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay nananabik ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong mabisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Amen. Manda ka sa puri para kay Awal Shaddai. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Napakasarap po magpuri sa Diyos. Amen. 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 Ang lahat po ba'y sumayaw sa Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, patay tayo sumamba sa ating Diyos. Taas mo ating mga kamay. Hallelujah. At sa mga oras pong ito, damin po natin ang presensya po ng Diyos sa kalagitnaan pong ito. Amen? Ayan po natin na malugod po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah.
Muli, Panginoon, napapakumbaba kami malapit sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang Diyos ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Upang maging karapat dapat po kami sa iyong paningin, O Diyos. Panginoon, patuloy ka namin pinupurit, sinasamba, Panginoon. Sa iyo po namin alay, O Diyos, ang aming mga papupurit, pagsamba, pagluwalhati. Sa iyong dakilang pangalan lamang, O Diyos. Hallelujah. We give you honor, O God. We give you glory, O God. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hallelujah. Yes, oh God, this is my desire, oh God, to honor you. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart I worship you. Lord, with all my heart I worship you. Yes, oh God, all I have within me, oh God. Hallelujah. All I have within, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Yes, oh God. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, yes, oh God, Lord, I give you
give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. So God, I give you my heart, oh God, hallelujah. I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos, at pinararangalan. Pinupuri ka namin at patuloy ka naming pinasasalamatan. Sa araw na ito, kami po ay buong puso na dumudulog at lumalapit sa iyo upang ikaw ay itaas at ikaw, Panginoon, ay aming luwalhatiin. Salamat sa iyo, Ama, sa araw na ito dahil patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. Salamat lagi sa buhay na aming pong nararanasan. Salamat, dakilang Diyos, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng tibay at tatag. Salamat din, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan, inililigtas, kasama ang aming buong sambahayan. Kaya, Ama, sa araw na ito, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. Dinadalangin namin, Ama, nawa patuloy kayong kumilos at gumalaw sa gawain na ito. Patuloy mo po itong pagpalain. Lalo tigit sa lahat, dalangin ko, Ama, sa iyo, na lahat ng naririto ngayon at laging nagtitiwala sa iyo, nananalig sa iyo, lagi mo silang pagpalain at huwag mo silang pababayaan. Iparanas mo lagi sa kanila, Panginoon, ang tagumpay sa buhay na ito. Dahil naniniwala kami na ang sino mang nananalig at nagtitiwala sa iyo ay hindi mo ito bibiguin. Kaya, Ama, sa araw na ito, tulungan niyo muli ang bawat isa. Ang mga may problema, palayain sila, dakilang Diyos. At ang mga may karamdaman, pagalingin sila sa araw na ito. At ang lahat na may kahilingan, Ama, dalangin ko po na bigyan mo ito ng katugunan. At inaasahan po namin na sa araw na ito, sila ngayon ay tagumpay na. Pagpalain niyo muli, dakilang Diyos, ang mabuting balita na aming pag-aaralan at pag-inilayan, sundan ito ng himala at kababalaghan, upang sa iyong mga salita kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng lakas at tibay at magkaroon ng malaking pag-asa sa iyo. Salamat, Lord, at amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang kanyang pangalan. Glory to God. At sa araw na ito, basahin uli natin ang ating gospel sa Matthew chapter 10, verse 16. Hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sinasabi ng Bible. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintel. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa ibang bayan o sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Pagpalain po ng ating buhay na Diyos ang pagkabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin sa Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. At patuloy kong dalangin sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. At madalas nating naririnig kung kayo po ay naniniwala sa pagpapala, pagpapalaing kayo. Dahil ang sabi ng Bible, kung ano ang ating pinaniniwalaan, mangyayari sa atin. Amen. Kaya kung naniniwala kayo na ngayong araw, answered prayer kayo, answered prayer kayo. Amen. Amen ba? Si Sister Rio, answered prayer na. Amen. Pinagpala na ng Diyos. Pinakita niya yung blessing ni Lord sa kanya, pinabasa sa akin, grabe ang blessing ni Lord. Amen ba? Kaya pag ang Diyos ang nagpala, hindi mo talaga masusukat. Mamamangha ka kapag pinagpala ka ni Yahweh. Amen ba? Mga bagay na, ibig sabihin mga unexpected blessing, mararanasan mo kapag ikaw ay nagtiwala kay Lord. Kaya naniniwala ko kayong lahat ngayong araw na ito, tiyak pagpapalain ni Yahweh Shaddai. Amen po. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, walang nagtiwala sa Diyos na binigo ng Diyos. Okay, baka ka po tayong lahat at tayo makinig ng mabuti. So maraming salamat. Andito ulit si brother, ano? So, nakakatuwa kasi si brother hindi siya nakakaintindi ng Tagalog, pero patuloy siya na nakikinig sa atin, ano? Nag-join sa atin. So, ang Holy Spirit nang bahala. Siya nang bahala. Ang kanyang sister wife nang bahala mag-translate sa kanya lahat ng sasabihin ko. O, sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang aking ibabahagi sa inyo is about be open to the truth. Ang ibig sabihin ay maging bukas sa katotohanan. Sabi mo siyang katabi, maging bukas sa katotohanan. So, anong ibig sabihin nito? As followers of Jesus Christ, we need to open our minds to the truth. Bilang mga tagasunod ni Kristo, sabi dito, kailangan mabuksan ang ating isipan sa katotohanan. Kasi ito po ay napakahalaga bilang mga tagasunod ni Christ. As a followers of Jesus Christ, we need to open our mind. Mabuksan ang ating isipan. Kasi pag hindi nabuksan ang ating isipan,
nako, delikado. Ibig sabihin, hindi tayo mag-grow. Amen ba? Hindi tayo uunlad, hindi tayo magmamatured sa ating spiritual na buhay. Tatandaan niyo po ito mga kapatid. Kung gusto nating pagpalain ng Panginoon, dapat ang number 1 na paunlarin natin ay ang ating spiritual life. Amen. Ang ating buhay sa Espiritu, ang ating pamumuhay kay Kristo. Kasi pag umunlad ang ating buhay spiritual, maniwala kayo, kahit anong mangyari, hindi kayo maaapektuhan. Amen po? Humaharap tayo sa iba't ibang problema ng buhay. Pero kapag tayo ay matured at nag-grow sa ating spiritual, ang bawat pagsubok at problemang darating sa atin, magiging pataba sa ating buhay. Amen ba? Anong ibig sabihin doon? Di ba? Yung halaman, kapag tayo ay nagtatanim ng halaman, nilalagyan natin ng pataba yan. Amen ba? Kinocultivate natin yan, tapos inaabunuhan natin yan. Alam niyo ba sa buhay natin, ang pataba sa atin, yung problema, yung pagsubok. Kasi habang ikay nakakaranas sa mga pagsubok at problema, sabi ng aklat ng Santiago, lalong tumatatag ang ating pananampalataya. Amen ba? Lalong tumitibay ang ating pananalig kay Yahweh El Shaddai. So ano ang katotohanan? What is the truth? Sabi natin kanina, dapat mabuksan ang ating isipan sa katotohanan. So ano yung katotohanan? Ang katotohanan na ito, that the commitment to Jesus Christ is long-term. Sabi doon na ang pangako natin kay Jesus ay pangmatagalan. Long-term and then permanent. There is no turning back. Yun ang katotohanan. Ibig sabihin, yung the commitment to Jesus Christ is long-term. Ang commitment kay Lord, yung ating pangako sa Panginoon, dapat ito ay permanent, pangmatagalan. Kasi may mga Kristiyano na pag may problema, ayaw na. Kapag may pagsubok, ayaw na. Pag answered prayer, ayaw na. Pero hindi yun eh. Dapat, pag tayo ay kay Christ, ano man ang mangyari sa buhay natin, dapat tayo ay hindi nawawala kay Kristo. Yun ang katotohanan eh. Na dapat hindi tayo tumatalikod, no turning back. Kaya sabi mo sa iyong katabi, tayo ay kay Kristo, no turning back. Kaya nyo ba yun? Amen. Naniniwala ba kayo kay Christ ay hindi tayo pababayaan? Amen. Ang ganda ng buhay kasama si El Shaddai. Amen. Amen po? Kung mayroon kayong hinahanap na buhay, yung buhay kay Kristo. Buhay kay El Shaddai. Alam niyo po, napakasarap ng buhay kapag lagi mong kasama ang Diyos. Bakit? Kasi ito yung katotohanan eh. Kahit malayo ka sa pamilya mo, at wala ka sa piling ng pamilya mo, yung katotohanan, ang Diyos hindi nagpapabaya. Yung pamilya mo ay laging iniingatan ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya, bakit ka lalayo sa Panginoon? Bakit ka tatalikod sa Kanya? Ialam naman natin na ang divine protection ng God ay nananatili yan sa mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ng Bible, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Nang ibig sabihin doon, kapag ka talagang tayo ay kay El Shaddai, kahit nasa Hong Kong ka, nasa Hong Kong tayo, at ang bahal mo sa buhay ay nasa Pilipinas, hindi ka kakaba-kaba. Bakit? Kasi ang iyong mga mahal sa buhay ay tiyak iniingatan ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak nyo parang para... Okay. Ang gospel po natin, sa Matthew chapter 10, verse 16 to 23, sabi dito, matapos piliin ang kanyang mga disipulo at ipadala sila, ipinaliwanag ni Jesus sa mga disipulo na ang mga pag-uusig ay magmumula sa pangangaral ng Ebanghelyo. So, bigyan muna natin ng pansin yung disipulo, yung disciples. Pag sinabing disciples, nung mga nakaraan na ituro po natin ito, na una, pag sinabing disciples ay learner, nag-aaral.
At pangalawa, pag sinabing disciples ay followers, tagasunod. Kaya tayo ngayon ay nag-aaral at sumusunod kay Kristo Jesus. Amen ba? Yun ang disciples eh. Ibig sabihin, nung pinili ng Panginoon ang mga disciples na ito, tinuruan sila. So ngayon, sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, ang mga disciples na tinutukoy ay walang iba kundi tayo na sumusunod sa Kanya. Mga tagasunod ni Kristo Jesus. Tayo mga disciples. Tayo mga nakikinig, mga nag-aaral. Tayo mga disciples ni Jesus. Kaya lang, uulitin ko ulit ito kasi gusto kong marinig din ninyo ito sa Friday group na si Jesus, humirang siya, pumili siya ng 12 alagad, 12 disciples. Tinuruan niya ang 12. Kaya lang, hindi lahat ng 12 ay natuto. Yung 11 lang ang natuto, yung isa hindi natuto. Kaya sa mga nakikinig at mga nag-aaral, hindi lahat ay natututo. Amen ba? Sino yung hindi natuto sa 12 alagad? Ha? Si Judas. Bakit? Kasama ang Panginoon, magpapakamatay? Anong klaseng alagad yun? Kasama mo si Jesus, magbibigti ka. Ibig sabihin, hindi natuto si Judas. Bakit? Kasi nakikinig si Judas, ang isip ni Judas panay pera. Kaya nga ibininta ni Judas ang Panginoong Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Kaya kapag tayo ay nasa gawain ng Panginoon, nakikinig tayo, nag-aaral tayo, at ang isip natin ay panay pera, ibig sabihin hindi tayo natututo. Andyan ba kayo? Amen. Gising ba kayo? Amen. Kaya wag niyo munang isipin ang pera. Bakit? Hayaan muna natin maghari ang Diyos sa atin at kapag ang Diyos ay naghari sa atin, maniwala kayo, lahat ng kailangan nyo na pera, isusunod sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Pangako ng Diyos yun eh. Amen po. Kasabi mo sa katabi mo, kalimutan mo muna. Ang tungkol sa pera. Gising ba kayo? Alam niyo kung bakit? Sabi ng banal na kasulatan, money is the root of all evil. Ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga maraming nalalayo sa Panginoon dahil sa pera eh. Pero hayaan nyo ang pera ang sumunod sa atin. Huwag nyo intindihin yan. Ngayon, bilang mga alagad ng Panginoon na pinili niya, sabi dito ay ipinaliwanag ng Panginoon sa mga alagad na ito na sa kanilang pagsunod kay Jesus at sa kanilang pangangaral ay makakaranas sila ng mga pag-uusig, mga persecution. Kaya bilang mga alagad ng Panginoon, huwag tayong magtataka kung tayo ay makaranas ng pag-uusig sa buhay. Hindi lahat ng buhay ng Kristiyano, ng pagsunod sa Panginoon ay laging maganda. Amen ba? May pag-uusig, pero huwag tayong mag-alala. May pag-uusig man, hindi tayo pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Sinong naniniwalang hindi sa pababayaan ng Panginoon? Kaya sabi mo sa katabi mo, no turning back. Naniniwala ba kayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Amen. So balikan natin ang ating pagbasa para makita natin. Sa chapter 10 ng Matthew, verse 16, sabi dito, tandaan ninyo, isusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapate. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadalhin o datakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin. So sabi ng Bible, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Dito po sa verse 16, mayroon pong 4 na
hayop na binanggit. Una, yung tupa. Pangalawa, yung lobo, yung asong gubat. Yung asong gubat pala, ang ibang pangalan niyan ay lobo. So, pangatlo, ahas. At ang pang-apat ay kalapate. So, 4 na hayop yun. Tingin sa katabi, wag sa akin. Hindi ako, I am not animal. Andyan ba kayo? Kasi habang binabanggit ko yung 4 na hayop, titig na titig kayo sa akin eh. Gising pa ba kayo? O, sinang gising pa? O, pumalakpak ang lahat ng gising. So, dito po, 4 na hayop yung binabanggit dito sa verse 16 ng binasa natin. Pero ang pinakamaganda dito, ang isang mahalagang punto na dapat tandaan ay ang mga alagad ay ang mga tupa. So, ibig sabihin, yung tupa na binabanggit dito ay walang iba kundi yung mga followers ni Christ. Na sabi ng Bible, susuguin ko kayo sa gitna ng mga asong gubat, sa gitna ng mga lobo. Mamaya pag-aaralan po natin yan. So, ang mga alagad, sila yung mga tupang binabanggit ng Bible. So, dito po ay ating pong titingnan kasi mayroong binanggit ang Bible na asong gubat. Sabihin niyo po, asong gubat. Asong gubat. Tatandaan natin, 4 na hayop yung binanggit. Ang mga alagad, sila yung mga tupa. So tayo yung mga alagad, tayo mga tupa. Sabi dito, yung mga alagad, hindi sila yung ahas. Hindi rin sila yung kalapate. At hindi rin sila yung lobo. Ibig sabihin, sila ay kalapate. Nang ibig sabihin ng kalapate, ay no. Hindi rin silang kalapate. Ibig sabihin, sila yung mga tupa. Nang ibig sabihin, yung tupa, maamo. Kung kayo po ay nakakita na ng tupang kinakatay, ay nakakaawa po yung tupa pag kinakatay. Tingin sa katabi. Ganyan, ganyan yung itsura. So, ang tupa, pag kinakatay po yan, lumuluha, umiiyak. Kasi ang tupa, hindi po nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya nga ang tupa, nakarilay lang po sa pastol. Sa nagpapastol sa kanila. Yun ang tupa kasi hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya sabi ng Bible, isinusugo ko kayo na parang mga tupa. Kaya kapag mayroong mga nag-uusig sa atin, tayo yung mga tupa, huwag mong ipagtanggol ang iyong sarili. Bakit? Mayroon tayong pastol na magtatanggol sa atin. Amen ba? Kasabi mo sa katabi mo, ikaw ay tupa. Anong tupak? Tupa. Ayan. Kasi baka sabihin nyo, ikaw may tupak. Gising ba kayo dyan? O, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay tupa. O, anong ibig sabihin noon? Ang tupa ay walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit? Ang tupa ay umaasa lang sa kanyang pastol na yon ang magtatanggol sa kanya. Pangalawa, ang tupa, based po sa kasaysayan, malabo ang mata. Parang si Brother Rod, pag walang salamin, malabo ang mata. Kaya ang mata ko doble. So, kaya nga yung pastol, mayroon siyang hawak na na rod, yung anong tawag doon sa yung kay St. Joseph na mayroon siyang hawak na yung may kalawit, di ba? Bakit kasi pag mayroong nahuhulog o naliligaw, kinakalawit lang niya ito para ibalik doon sa karamihan. Kasi minsan may mga tupang naliligaw din eh. Nasa El Shaddai na, pupunta pa ng Wanchay. Nasa El Shaddai na, gusto pang maranasan sa Wanchay, kung anong mayroon sa Wanchay. Kaya nagliligaw-ligawan. Ibig sabihin, kapag na kay El Shaddai ka na, huwag ka nang lalayo pa kung saan ka pa pupunta. Kaya yung pastol, mayroon siyang hawak na rod na mayroong kalawit na pag may naliligaw,
na kanyang mga tupa, kinakalawit lang niya ito para maibalik doon sa karamihan. Kaya huwag kayong magtataka na kahit nagpapakalayo-layo ka, bakit andito ka pa rin sa gawain ng Panginoon? Bumabalik ka pa rin sa gawain ng Panginoon kasi kinakalawit ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos ikaw ay malayo at mahiwalay. Kaya kahit nag-extra ka na sa wanchay, andito ka pa rin ngayon. Andyan ba kayo? Ay malay ko kung may nag-extra sa wanchay. May ako nakausap din na mga prayer partner na minsan daw pumunta silang wanchay. Sabi, ano ginawa nyo doon? Sabi niya, tumikim lang ng kunti. Hindi ko sasabihin kung sino yun. Pero at least, sinasabi nila yung katotohanan na sila ay nakaranas ng gano'n. Pero hindi ko sinasabi na danasin nyo rin o gusto rin nyo maranasan. Huwag nyo nang gagawin. Kasi hindi maganda yon. Ibig sabihin, kapag kay El Shaddai ka na. Amen ba? Maging straight ka na kay God. Kasi sabi nga natin, yung commitment kay Lord, long term, permanent. Dapat andyan yan. Hindi ka na lalayo kay Lord. Kahit ano mangyari. At tandaan natin ito, kapag ikaw ay manatili kay Lord, maniwala ka, ang buhay natin at ang pamilya natin, laging aayusin ng ating Yahweh El Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tupa ay hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya huwag kayong tanggol lang iyong sarili pag kayo ay inuusig. Amen po ba? Sabi ng Bible, doon sa mga alagad, sinusugo ko kayo sa gitna ng mga asong gubat, sa mga wolf, sa mga lubo. So, dito, ano bang ibig sabihin ng wolves? O yung mga lobo. Ang sabi po ng Bible, ang mga lobo ay ang mga mang-uusig na napupuot sa mensahe ng Ebanghelyo. The wolves are the persecutor who hate the gospel message. Nang ibig sabihin, ang mga lobo, ito yung mga galit sa mabuting balita. Kaya pagka tayo ay naninindigan sa mabuting balita, di ba marami na iinis sa atin. Minsan nga, ang malungkot pa, minsan pamilya pa natin inis sa'yo Bakit? Ayaw nila ng mabuting balita, ayaw nila ng gospel. Kaya kapag ikaw ay nagbabahagi ng mabuting balita sa kanila, naiinis sila sa iyo. Pero sabi ng Biblia, ikaw ay tupa. Nasa gitna ka ng mga lubo, pero wag mong papatulan itong mga lubong ito, kasi sabi ng Bible, ang tupa ay walang kakayahang magtanggol ng kanyang sarili. Hayaan natin na kapag tayo ay inuusig, ang Diyos ang magtanggol sa buhay po natin. Palakpakan ng ating Panginoon. Pangatlo, ay ginamit ng Bible yung ahas. Sabihin nyo, ahas. Ang ahas, sabi ng Biblia, matalino. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ahas, hindi ka naman basta-basta tutuklawin yan. Halimbawa, sa isang madamo may ahas, hindi basta-basta tutuklaw pag hindi mo nasaktan yan. Ang ahas, kapag alam niya na may tao, lumalayas yan. Yan ang ahas. Kaya kapag inaahas yung asawa mo, pag alam parating ka, lumalayas na yun. Gising ko ba kayo? May nang aahas bang inaabutan mo? Wala naman, di ba? Matalino ang ahas Pag alam parating ka na, lalayo na yan. At yun naman talaga ang realidad ng ahas. Kaya wala kang makitang ahas talaga na talagang aabutan mo. Kasi agad yan lumalayo, tumatakas. Sabi nga ng Bible, kasi ang ahas, kapag mayroong mga pag-uusig o kaya may mga mangyayari na hindi maganda, nawawala na yan, lumalayo na yan. Kaya ang utos ng Panginoon sa mga alagad, kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Ang ibig sabihin, kapag inuusig ka, huwag ka makipag-away, lumayo ka na lang. Yun ang utos ng Panginoon sa mga alagad, sa mga followers niya. Kaya ang mga anak ng Diyos hindi nakikipag-away. Sabi mo sa iyong katabi, ang anak ng Diyos, hindi nakikipag-away. Anong ibig sabihin doon? Kapag ikaw ay hindi nakikipag-away, matalino ka.
Bakit? Ayaw mo ng gulo eh. So, gayahin daw natin ang katalinuhan ng ahas. Huwag mong gayahin ang katangian ng ahas. Huwag mo daw gagawin ang pagkaahas ng isang ahas. Ang gayahin mo sa kanya ay ang katalinuhan ng ahas. Na kapag may gulo, lumalayo. Ganyan din ang mga alagad ni Kristo. Ang mga tagasunod ni Kristo. Kapag may away, may gulo, hindi nakikigulo. Lumalayo na yan. Ayaw niya ng gulo. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tayo ay mga tupa. Maging matalino tayo katulad ng ahas. O anong ibig sabihin doon? Anong ahas? Pag mayroong gulo, lumalayas. Pag darating na yung totoong asawa, andyan pa ba kayo? Wala naman kung ibig sabihin na malay mo yung nang aahas. Tapos alam na darating ka na sa Pilipinas. Kaya yung ahas, sisibat na. Pero huwag kayong mag-alala kasi sabi ng Biblia, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag kinilala mo ang Diyos, iingatan ka ng Diyos. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo, iingatan ni Yahweh El Shaddai. And then, ang pang-apat na hayop na binabanggit ng Bible ay yung dove, yung kalapate. Ang kalapate, sabi dito, dove is a timid and can be easily attacked. Anong ibig sabihin doon? Ang kalapate ay mahiyain at madaling salakayin. Yun ang kalapate. Mahiyain at madaling salakayin. Simple lang sila. Ibig sabihin, yung mga kalapate, talagang wala silang, nasa kanila yung pagiging humble, mabait, kasi madali siyang atakihin eh. Nang ibig sabihin, maging matalino tayo katulad ng ahas, pero maging mabait katulad ng kalapate. Nang ibig sabihin, yung parang yung parang inosente ka. Na parang wala kang kamalay-malay, makipag-away, wala kang kamalayan tungkol sa mga bagay na hindi maganda. Kasi ang kalapate, yan eh. Alam niyo po, isang katangian din ng kalapate kapag magulo rin ang pamilya, ang kalapate umaalis din kasi ayaw din ng kalapate yung maingay din eh. Amen ba? Yun ang ng kalapate. So dito, makikita po natin na sa ating pinag-aaralan, yung tatlong ito, o yung apat na ito, sabi dito, ay kung pagkasama-samahin natin ang lahat ng ito, ang pagtuturo na ibinibigay ni Jesus dito ay maging kasing marunong katulad ng ahas. Ngunit hindi taglayin ang kalikasan ng isang ahas. Tinuturo sa atin ng gospel ni Jesus na tayo ay maging matalino katulad ng ahas, pero huwag daw nating taglayin ang kalikasan ng ahas. Ang isang ahas ay kadalasang ginagamit bilang simbolo para sa isang mapaninlang nakamamatay at banayad na malisyosong kaaway. Ibig sabihin, delikado yung ahas. Makamandag yan. Pero ang gagayahin lang daw natin sa ahas, yung kanyang katalinuhan. Kasi pag ang ahas, pag natuklaw ka, makamandag yan eh. Amen ba? Pero sabi ng Bible, maging marunong tayo katulad ng ahas, ngunit huwag nating taglayin ang kalikasan ng isang ahas. Huwag tayo masyadong matapang. Sabi ng Bible, maging katulad ng kalapate, maamo, mabait, pero maging matalino tayo. Amen po ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, bilang tagasunod ni Kristo, maging katulad tayo ng kalapate. Maamo, mabait, mababa ang loob. Kaya lang, kailangan nating maging matalino. Katulad ng ahas. Amen po. Kasi pag matalino ka, sabi natin kanina, hindi ka makikipag-away. Pag may gulo, lalayo ka. Ang iba, pag mayroong gulo, lalo pang lalapit. Anong nangyari?
Ang tawag doon, marites. Kung wala ka naman sa mga pangyayari, lumayo ka na lang, huwag ka na makigulo. Amen ba? Kasi sabi ng Bible maging matalino tayo. Kasi baka makigulo ka pa, madamay ka pa. Amen po? May dumating na pulis, ikaw ang inabutan, ikaw ngayon nahuli. Kaya pag may gulo, lumayo ka na lang. Yun ang matalino. Kaya nga minsan, hindi dapat na nauuso sa gawain o kaya sa mga followers ni Christ ang pagiging marites. Huwag na kayo makipagmarites pa. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag na tayong makipagmarites. Amen ba? Kasi alam niyo po, totoo lang, lalo tayong mapapaaway at lalo tayong mapapasabak sa gulo kapag tayo nakikipag-osyoso pa. Ibig sabihin, ang tunay na matalino, kapag mayroong gulo, umiiwas, lumalayo. Amen ba? Kapag may sinabi sa iyo na hindi maganda, anong gagawin mo? Iiwas ka. Kasi alam mo namang hindi makakatulong sa iyo yan. Tama po? Sinabi sa iyo, ay alam mo, si sister ganito. Lalayo ka na ngayon. Kasi ayaw mo ng gulo. Ang gusto natin ay kapayapaan. Ang sabi doon, maging katulad tayo ng kalapate. Ang kalapate, ang gusto ng kalapate ay payapa. Kaya kapag tayo ay followers ni Christ, ang lagi nating minimithi ay payapang buhay. At ang payapang buhay, yan yung mga tao na walang inaapektuhan. Tama po ba? Kasi pag mayroon kang ichinismis, pati ikaw apektado ka Pag nasusog na sa'yo nang galing, ikaw yung source, ikaw yung pinanggalingan, so apektado ka doon. So hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. O kaya naman yung ichinismis mo, napahamak ang buhay, hindi ka rin magiging payapa. Kaya ang tunay na matalino, umiiwas sa gulo. Ang gusto niya ay kapayapaan. Amen po ba? Tatandaan po natin, sabi doon, isinusugo ko kayo sa gitna ng mga wolf, ng mga asong gubat. Isinusugo ko kayo. Ibig sabihin, sa mga taong mga ayaw sa mabuting balita, sa mga taong chismusa. Kaya minsan napapaligiran tayo ng mga tao na walang hangad, kundi kasiraan ng kapwa. So, normal po yon. Pero, ikaw ay, sabi doon, maging katulad kayo ng kalapate, maging katulad kayo ng ahas, maging matalino. Ibig sabihin, kahit na napapaligiran tayo ng wolves, hindi mo sila i-entertain. Iiwas ka, at ang hahanapin mo ay kapayapaan ng buhay, at kapag payapa ang buhay natin, maniwala kayo, diyan tayo pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Kasabihin mo sa iyong katabi, hanapin mo ang kapayapaan. Huwag ang kaguluhan. Amen po ba? So dito, pinapakita ng Bible na pagkatapos sa kalikasan maging inosente tulad ng kalapati, sabi natin kanina, tulad ng mga kalapati, ibig sabihin, ang mga kalapati ay hindi nananakit. Yun ang kalapati, hindi siya nananakit. Kasi wala namang kalapati na nananakit, ano? Walang ako nakitang kalapati nag-aaway Nagliligawan, mayroon. Yan. May ibig sabihin yun, pero hindi ko sasabihin dito. Baka ma-misinterpret nyo. Kasi yung kalapate, ang angho nila yan. Yan ang unang kalapate. Pero may ibig sabihin yun. Kayo na magtuklas kung anong ibig sabihin doon. So, sabi dito, maging inosente tulad ng mga kalapati. Ibig sabihin, ang mga kalapati ay hindi nananakit ng sinuman o nagtatanim ng sama ng loob sa sinuman. Yun ang kalapati. Kapag tayo ay katulad ng kalapati, ibig sabihin doon, hindi ka mananakit ng kapwa. Hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Kapag nagtatanim ka ng sama ng loob sa kapwa, ikaw yung kasama sa 12 alagad na hindi natuto. Yung iba natuto, pero ikaw hindi kasi nagtatanim ka ng sama ng loob at galit. Bakit? Kasi ang nakikinig, 2 bagay yan, natututo at hindi natututo.
Amen ba? Yung natututo, nagiging katulad ng kalapati na kahit awayin, hindi pa rin sila papatol. Bakit? Kasi nga tupa. Amen ba? Ano yung tupa? Napapaligiran ng mga wolves, na kahit ibig sabihin, na kahit inaaway ka, wala kang kakayahan ipagtanggol ang iyong sarili. Huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Nang ibig sabihin, maging katulad din tayo ng kalapati na hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob at galit. Kahit nasasaktan na, huwag ka magtatanim ng galit at sama ng loob. Bakit? Kasi pag mayroon tayong galit at sama ng loob, kahit anong prayer ang gawin natin kay Lord, hindi ito diringgin ni Yahweh El Shaddai. Anong sabi ng aklat ng Isaiah? Ang sala mo ang dahilan kaya hindi marinig ang iyong mga dalangin. Ano yung sala? Sama ng loob, galit, puot. Kaya pag tayo ay mayroong pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa, kahit anong prayer ang gawin natin, useless ito. Amen po ba? Kaya kung napapaligiran naman tayo ng mga asong gubat, Huwag niyong iisipin kung paano kayo makagaganti. Amen ba? Yung mga asong gubat, sila yung mga hindi naniniwala sa mabuting balita. Kayong lahat ay naniniwala sa mabuting balita, kaya walang asong gubat dito. Amen po ba? Maaaring paglabas natin dito, maka-encounter tayo ng mga lubo, ng mga asong gubat na ipipersecute ka, iinisin ka, gagalitin ka, pero wag na wag mong ipagtatanggol ang iyong sarili. Hayaan mong ang Diyos ang magtanggol para sa iyo. Minsan ang iba baliktad Itinuturing nating lobo yung ating kasama. Wag. Walang lobo rito. Kasi lahat kayo nakikinig ng mabuting balita. Amen ba? Amen. Kaya tingin sa katabi. Kalapati yan, hindi yan lobo. Amen ba? Tupa yan. O naniniwala kayo ay tupa? O sino mga tupa? Taas ang kamay. O bakit alanganan kayo magtaas ang kamay? O taas ang kamay ng mga tupa. O di ba lahat tayo ay tupa? Huwag yun ang dugtungan pa. O kaya nawa, masyadong maiksi ang oras natin, kaya lagi ubos na naman oras natin. Kaya nawa sa maiksi nating panayam at pag-uusap, may natutuhan kayo. Amen. Amen ba? Amen. Ano yung tupa? Ang tupa ay walang kakayahang magtanggol sa kanyang sarili. Amen po? Ano yung lobo? Ang lobo, sila yung mga taong persecutor. Sila yung mga taong hindi naniniwala sa mabuting balita. Amen ba? Amen. Ano yung ahas? Ang ahas ay matalino. Huwag daw nating gayahin ang paging ahas niya. Ang gayahin natin sa kanya ay ang kanyang paging matalino. Ayaw ng gulo. Ayaw sa magulo. Lumalayo. Kaya pag may gulo, lumayo ka na lang. Amen. Ano yung kalapati? Ang kalapati ay hindi naninira, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Amen ba? Hindi nananakit, yun ang kalapati. Mabait, mababa ang loob. Nawa, sa maiksi nating pag-uusap, mayroong mga inilagay ang Diyos sa inyong mga puso. Amen. Pagpalaing kayo ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo tayong lahat at tayo ay dumulog sa Panginoon. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daldalahan, yakapin niyo po yan, at tayo po ay dumulog, lumapit kay Lord, at hingiin niyo sa Panginoon ang mga bagay na gusto po ninyo. Thank you, Lord God. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon,
Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Amang banal, dalangin ko sa iyo na pagkaluban mo kami ng katalinuhan na katulad ng sa ahas, Panginoon, na kapag mayroong mga gulo ay lumalayo, umiiwas. Bigyan mo na kami ng katalinuhan, Panginoon, upang mayroon mang mga pag-uusig na darating sa amin, ay alam namin ang aming gagawin at kami ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. At hayaan mo, Ama, na ipagkalubog sa amin na maging katulad kami ng isang kalapati na maamo, mababa ang loob, at hindi nananakit ng aming kapwa, hindi nagtatanim ng galit o sama ng loob. Lord, ipagkaloob mo ito, Panginoon, sa bawat isa upang kami ay patuloy mong mapagpala. Ang dalangin ko, Ama, sa iyo sa araw na ito, pagpalain mo lahat ng mga naririto ngayon. Naniniwala kami, Ama, na kanina pa pinalaya mo na sila sa mga problema. Kanina pa, Panginoon, ay pinagaling mo na ang lahat ng mga may sakit at may karamdaman. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na kanina pa tinugon mo na ang lahat ng mga kahilingan sa buhay. Ang dalangin ko, Ama, ingatan mo lagi sila sa bansang ito, pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga pagtatrabaho, patuloy mo silang proteksyonan, at nananalig kami na sa bansang ito ay patuloy mo silang pagpapalain. Pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Sila ay laging ingatan at proteksyonan, at naniniwala kami na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat, dakilang Diyos, at naniniwala kami, kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat, dakilang Ama, at sa iyo namin, dakilang Diyos, patuloy na ibinibigay ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon mugkatahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayot ka at silang magtataas, nang hindi masaktan mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyong ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatakahulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Ang kinig mo na answer prayer ka na. Patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na
po next Friday and see you tomorrow sa Saikong Sacred Heart Church.